Sasabihin na namin sa inyo na yung loyalty namin is definitely dito sa mga Duterte. Kahit sino pa, sinasabi na natin to ngayon, dinideclare na natin to ngayon, na kahit sino pa ang lalaban sa mga Duterte, whether alyado yan ni Pangulong Duterte. Pag kinalaban mo si Inday Sara or mga Duterte in any sa politika. Let's say for example, bibigyan ko kayo ng picture. Ang ipangtatapat ng gobyerno ng oposisyon ng mga Duterte alyado ng mga Duterte. O sabihin na natin, merong isang Duterte-aligned na politiko na malapit sa mga Duterte ang ikakampanya ng kalaban. Given na si Inday Sara ay hindi ma-impeach, si VP Sara ay tatakbo sa 2028, merong isang malapit sa kanila na makakalaban ni Inday Sara. Putang ina, tapos ang boxing. Kay Inday Sara tayo. Kay Inday Sara tayo. Sinasabi na namin yan. Maaaring nakikita nyo sa ngayon na lahat ng mga Duterte-aligned na mga politiko, pinopromote namin or nandoon ang simpatya namin. Pero pag dumating ang panahon na bumaliktad ka sa mga Duterte, kahit sino ka pa, tandaan mo yan, kahit sino ka pa, alam ko nanonood kayo. Kahit sino pa kayo, basta ang Banateros sa mga Duterte lang. Sa mga Duterte lang. Kasi lagi natin sinasabi yan sa inyo eh. Kasi hindi natin alam eh kung sino yung mga makakalaban ni VP Sara sa susunod eh. Remember? Sabi ni Drilon, si VP Sara ang pinakamalakas sa 2028. And etong mga kaliwa, dilawan, pinklawan, pulahan, hahanap yan ng pwedeng tumapat kay Inday Sara. Nakita nyo si Rizon Tiveros, sinabi niya na okay lang din siyang mag-vice president. Sinabi niya na okay lang siyang mag-vice president. So, ibig sabihin, they're open sa option na ang pwede lang tumapat kay Inday Sara, Duterte din. Kumbaga, ang Duterte na malakas, kailangan ang ilaban mo sa kanya, Duterte-aligned din. Mahahati ngayon yung tao. Kanino ngayon sila? Kay Inday Sara o dito sa dati nilang kakampi. So, binibigyan ko na kayo ng hint na if ever that happens, kasi noong 2022, nag-isko kami eh. So, alam naman ng mga Iskonians na Duterte kami. So, sabi nila, ang tanong nila sa amin, paano pagdating ng future nung natalo na si Isko, paano kung tumakbo ulit si Isko, tapos kalaban niya na si Inday, since sinuportahan niyo si Isko noong eleksyon, kanino kayo? Putang ina, in a heartbeat, sinabi namin, Inday kami. Of course, Duterte kami. Walang iwanan. Sabi nga dito ni Sena, walang iwanan. So, Duterte kami. Kahit sinong itapat mo. Halimbawa man, tumakbo si Bato. Halimbawa lang against Inday. Inday kami. Tumakbo si Bongo against Inday. Inday kami. Tumakbo si Robin against Inday. Inday kami. Walang pag-uusapan. Walang pag-uusapan. So, dun lang talaga tayo. Kay Inday Sara lang talaga tayo. Ano yan? Wala na tayong pag-uusapan yan. Kasi, maraming mga pwedeng mangyari. Maraming mga pagbabago pang pwedeng mangyari in the future na talaga namang mawiwindang tayong lahat. Ngayon ito si Alex Arias, wag na kayong chismosa, sabi niya. Si Isko daw nakipagkaibigan na kay Chua. Best friend na ulit sila. Wag na kayong gumanyan. Kasi si Isko, napakagaling na mayor ng Maynila. Lex Arias, hindi ka naman yata taga Maynila, nagko-komento ka ng ganyan. Kung maging okay man sila ni Chua, that is because, nagtatrabaho si Isko sa Maynila. Ang kailangan ni Isko,
mapagsilbihan yung mga Manileño at yung Maynila. And kung kailangan niyang makipagkaibigan or makipag-okay, makipag-ayos doon sa mga congressman na kagalit niya noon, dapat gawin niya yon in order for him to serve yung kanyang nasasakupan. So, huwag tayong gumawa ng issue. Mga tanga naman kayo, gumagawa pa kayo ng issue. Si Pangulong Duterte, kung matatandaan ninyo, dahil gusto ni Pangulong Duterte na pag-isahin ang Pilipinas, na yung mga komunista tumigil na sa kanilang paglaban sa gobyerno, tinry ni Pangulong Duterte ilagay ang mga komunista na yan sa ahensya ng gobyerno. Kasi gusto niya maging okay. Ganun din kay Isko, na in order for him to serve, mas maganda na kaibigan mo lahat para mapagsilbihan mo yung buong Maynila. Ganyan lang yan. Wag na kayong gumagawa ng mga ganyang chismis. Pang tanga yan, pang bobo yan, pang chismoso yung mga ganyan. Putang inan yan. Walang yan. Walang patutunguhan yung mga ganyang komentaryo, mga ganyang komento. Di ba? So, yan yung natin. So, kahit sino pa yan, basta Duterte tayo. Kasi alam natin yun meron tayong resibo may resibo tayo na itong Duterte, matutulungan tayo nito at itong mga Duterte magsisilbi ng tapat sa bayan natin. So, Duterte lang tayo. Now, itong mga bilyar, tinan mo, yung mga putang ina mga bilyar na yan. Dating makakampi ng mga Duterte yan, pero ngayon, putang ina yan. Yung mga bilyar na mga hayop na yan, kita mo. Wala na. Ikinampan niya pa yung Camille Villar ni Inday Sara. Inis na inis pa nga tayo di ba? Pero, kita mo, tinutulungan ba tayo? Tinutulungan ba si Inday Sara? Hindi naman. Yung putang ina Mark Villar na yan, hindi naman mananalo yung Judas na yan kung hindi dahil kay Pangulong Duterte At hindi rin naman magsisilbi yung Mark Villar na yan kung hindi naman minentor ni Pangulong Duterte, hindi magsisilbi ng maayos na sa DPWH naging senador siya dahil doon sa status na naibigay sa kanya. Kumbaga nadamay siya sa magandang, dahil parte siya nung gabinete ni Pangulong Duterte na napakagandang ginawa sa Pilipinas, nanalo siya. Ngayon, nananalo yung Villar, nanalo ng mga senador. Putang ina, hindi mo na sila mahagilap. Hindi mo na sila hindi mo na sila mahanap, hindi mo na sila makakita. Dahil ang pinoproteksyonan na lang nila yung kanilang negosyo. 'Di ba? So, yung mga walang bayag yung mga yan, mahilig kasi tayo doon sa, ewan ko, yun ang mali talaga din natin. Tayo rin ang naglagay riyan. Ako, hindi ko binoto yan, yung Camille Villar, hindi ko talaga binoto yan. Kasi putang ina, alam ko ako kasi hindi naman porket in-endorso ni Inday Sara, susundin ko na, hindi Ako talaga, pagka tinignan ko yung mga politiko, tinitingnan ko talaga tinitingnan ko talaga yung kung ano yung kakayanan nila Tsaka, syempre, isa na rin yun. Isa na rin yung pagiging loyal sa mga Duterte. Isa yun sa pamantayan ko ng pagpili sa isang kandidato. At tsaka yung Duterte-like. Yung Duterte, yung kanyang type ng leadership, mala Duterte. Yun yung natin, sinusuportahan natin. So, yung mga bilyar na yan, mga hayop yan. Mga kupal yan. At ito naman, mga bossing, nagkakaroon kasi ng problema ngayon dyan sa Senado patungkol sa numero. At talagang magkakaroon ng gapangan. Magkakaroon ng matinding bayaran. At ang ipambabayad nila dyan sa mga babaliktad na mga senador, sa mga lalaban ng mga senador, kakalaban sa mga Duterte, ang kapalit niyan, insertions, allocations, pera pa din ng gobyerno yung ipangbabayad nila sa mga hayop na yan. Kaya mag-ingat tayo sa pagpili. Mag-ingat din tayo doon sa mga sinusuportahan natin. Huwag tayong sumuporta doon sa tao, sumuporta tayo doon sa ginagawa ng tao. Kasi doon mo makikita kung itong tao na to malinis yung kanyang hangarin sa Pilipinas. Kasi itong tao na to kahit na Duterte aligned yan, kung panggap lang siya, may sarili pala siyang agenda, na ang agenda niya mataas. Minsan kasi ang taong mataas ang pangarap talagang at all cost gagawin niya yung mga bagay kahit na bumaliktad yan para lang sa personal na interest. Kaya nga yung mga bilyar, walang mga prinsipyo yan. Ang prinsipyo niyan naka-focus lang sa negosyo nila at sa pera. Sa status nila na kailangan hindi sila bumaba doon sa ranking ng pinakamayaman ng mga pamilya dito sa Pilipinas. So, yan lang, natin yan. Kinaklaro na natin yan as early as now na kahit sino pa maging katapat ng mga Duterte pagdating ng panahon, babanggayin natin yan. Napakaganda ng ginawa ng mga Duterte sa Pilipinas, kaya ang natin, allegiance natin, para sa kanila.
So, klaro tayo dyan. O, yung mga issue naman dyan sa, dyan sa Senado, ha? Etong mga, napanood nyo yung, matinding bakbakan in-upload ko yun, ha? I-share and i-like ninyo, yung matinding bakbakan ni Cayetano, at saka nito ni Kiko Pangilinan. Diyos ko, no? Nakakahiya pala talaga si Kiko Pangilinan, no? Nuknukan pala talaga ng bobo itong si Kiko Pangilinan, na hindi niya naiintindihan na itong si kasi tinawag na Chinador itong si Cayetano. So, na ni Cayetano yan. So, sinagot ni Cayetano. Ito si Llamas ang nagpasimula niyan eh. Tapos nung sinagot ni Cayetano yan, ito palang si Llamas, putang ina nito. Noong panahon pala ni Pinoy, kasi gabinete yan ni Pinoy si Llamas, yung mukhang itlog na bulok, na pati yung ipin, puro kesong puti. O, yan si Llamas. Ano yan? Dating gabinete ni Pinoy. Hindi rin siya masaya. Oo, hindi rin siya masaya sa pamumuno ni Pinoy in terms of yung kanyang foreign policy. So yung kanyang mga decisions against China and yung mga Scarborough Shoal and all. Hindi rin siya pabor. So lumapit siya kay APC at sinabi niya nga na hindi siya masaya doon. So si Alan Peter Cayetano helped him na, ikaw kumausap ka sa China. Bibigyan ko kayo ng avenue para maayos nyo yung mga mga problema at sigalot nyo dyan. So, and ngayon, sinasabihan nito ni Llamas, ito si Alan Peter Cayetano na isang traidor sa Pilipinas at Senador. So in-expose ni Cayetano itong si Llamas na, putsang ina, opportunistang balimbing ka, OB. Official business and opportunistang balimbing, sabi niya. Balimbing daw itong si Llamas dahil nga noong panahon, lapit sa kanya, and then ngayon, tinitira na siya. Ang sagot lang ni Llamas dito is, natawa daw siya ng mga 10,000. Sabi ko nga, putang ina mo talaga, Llamas, bobo ka. Kung yan lang ang pangbanad nyo kay Cayetano, yung 10,000 na yan, 10,000 kada pamilya. Di ba pinaliwanag ko na yan sa inyo? Yung 10,000 kada pamilya na yan, nung panahon ni Pangulong Duterte, nung may pandemic, ipinanukala yan ni Cayetano. Sinuggest niya yan. Sabi niya, may pera naman ang Pilipinas eh. Magbigay na lang tayo ng 10,000 kada pamilya para makabawi dito sa epekto ng pandemya. So, ginagamit na nila yon na 10,000, boy, 10,000 and all. Pero alam nyo ba, nung nanalo si Bongbong, ginawang batas yan or ipinanukala yan ni Cayetano, yung 10,000 na yan, bawat pamilya. Alam mo ba, na inekis kagad dyan ng Department of Budget and Management, DBM Secretary, and ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Inekis nila yan, yung 10,000 na yan, 10,000 per family. Inekis nila yan dahil wala daw silang pera. Wala daw tayong pera, nagre-recover pa lang tayo. Yung pala, poke ng ina niyan, kaya pala sila hindi nila inapprove yung 10,000 kada pamilya kasi nanakawin nila yung pera ng taong bayan. Nanakawin pala nila yung putang inang hayop na flood control projects natin. At hindi lang yan, again, yung flood control scandal, it's just a tip of the iceberg. Napakarami pang mga procurement contracts at mga kontrata na pinapasok ng gobyerno na pera ang pinag-uusapan. Hindi pa natin nakikita lahat yan. Nandito pa lang tayo sa DPWH. Napakarami ng ahensya ng gobyerno na nagdi-disburse ng pera para sa mga proyekto at nagpapabid para sa mga proyekto nila. Hindi pa natin nakikita yan. Nandito pa lang tayo sa flood control projects. Bilyon-bilyon, daan-daang bilyon na yung ninakaw sa atin. Paano pa pag hinanap natin yung iba? Sa customs, sa agriculture, sa lahat ng ahensya ng gobyerno, sa Department of Education, lahat yan. May mga projects yan, may mga procurement yan, may mga bidding yan. Putang ina, napakarami. Kung may corruption dito sa DPWH, malaki rin yung corruption dyan. So ito, isang part lang to ng corruption. 10,000 kada pamilya. Gusto ni Cayetano na maibigay at maisabatas. 10,000 kada pamilya, maisabatas, pirmahan mo Bongbong Marcos para maibigay natin sa tao. Ang sabi ng gobyerno ni Bongbong Marcos, hindi kaya dahil wala tayong pera, wala tayong pangtustos dyan.
Pero 25 billion ang kinita nila. Isang taon lang to, 25 billion ang kinita nila sa mga flood control projects ayon kay Zaldico. O imagine. So nagagalit kayo kay Cayetano doon sa 10,000 niya per yung pinangako niyang 10,000. Putangin na nyo, hindi nyo kasi naiintindihan ang trabaho ng mga senador. Ang trabaho ng mga senador magpanukala. Yang panukala na yan, kaya nga sinasabi natin na dito sa flood control projects, may kasalanan talaga dyan na malaki itong si Bongbong Marcos. Bakit? Kasi nga, yung panukala, maraming salamat sa mga nagpapadala ng stars, mabuhay kayo. Yung panukala, hindi yan magiging isang batas kung hindi pipirmahan ng presidente. Kaya nga, doon sa 10,000 per family na ipinangako ni Cayetano, sisihin natin dyan si Bongbong. Bakit? Ipinanukala yan ni Cayetano, dinecline, inekis ni Bongbong yan dahil wala daw pera So kung hindi nyo man natanggap yung putangan nyo mga patay, gutom kayo sa pera, kung hindi nyo natanggap yung 10,000 ipinangako ni Cayetano, sisihin nyo si Bongbong dahil hindi niya yan pinirmahan. Dininay nila yan. Gumawa ng panukala si Cayetano dyan, hindi kayo pumayag. Tapos ngayon, gagamitin ninyo. Ito silya, mas gagamitin mo ngayon 10,000 na yan, bobo. May 10,000 sana tayo kada pamilya, buwan-buwan, or hindi nang buwan-buwan. 10,000 kada pamilya na ibibigay sa buong Pilipinas kung pinirmahan lang ni Bongbong yan. Kaya nga doon tayo nagre-react noon Kaya mo ba hindi pinirmahan yung 10,000 kada pamilya na ayuda na ibibigay ng gobyerno sa mga tao? Kaya mo ba hindi yan pinirmahan? Kasi si Cayetano ang author niyan, si Cayetano nag-endorse niyan, si Cayetano nagpanukala niyan. Kasi namimigay sila ng pera sa ayuda, sa AKAP, AIX, MAIP. 'Di ba? Bakit? Parehas lang din naman yun Bakit wala kang pera doon sa 10,000 kada pamilya ni Cayetano, pero may pera ka para doon sa AKAP, AIX, MAIP, tupad? Ibig sabihin, kasi nga, yung AKAP, AIX, tupad na yan, mga politikong makikinabang dyan. Versus kung yung 10,000 ayuda, inapprove ni Bongbong, di ang bango ni Cayetano nun. Ang galing talaga ni Cayetano. Nagkatotoo yung 10,000 kada pamilya. Hindi yan mapipirmahan Hindi yan napasakamay ng mga Pilipino, yung 10,000 kada pamilya na yan dahil hindi naman pinirma ni Bongbong yan So ngayon, doon sa mga nagsasabi ng 10,000 kay Cayetano, putangin na ninyo, kaya nyo bang batikusin si Bongbong? Bakit hindi niya pinirmahan yung panukalang 10,000 kada pamilya ni Cayetano? Okay nang ina ninyo, mga tarantado kayo. Kaya itong Llamas na to, bobo, hindi niya nasagot yung balik sa kanya sa pagtawag niyang senador kay Cayetano. Bagkos nag-ad hominem siya. Ganyan, kawalang utak yung mga putang ina mga dilawan na yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, sinusuka na yung mga dilawan na yan Di ba? Sinusuka na yung mga hudas na mga pulahan na yan, mga pinklawan na yan katulad ngayon, etong kay Senator Bong Revilla. Itong si Senator Bong Revilla, mga bossing, ay nakakulong ngayon. Si Senator Bong Revilla, siya mismo ang kusang sumuko. Kasi, sabi ko nga sa'yo, kung ikaw may kasalanan ka, para kang si Atong Ang, tatakas ka na. Kung ikaw may kasalanan ka na, marami ka naman pera. Katulad ng sinasabi nyo, ang binibintang nyo kay Senator Bong Revilla, marami siyang pera. Kung marami siyang pera, capable siya magtago. Kung si Arnie Tevez noon, nagtago. Di ba? Si hindi ko sinasabi may kasalanan pero sinabi ko lang na nagtago. Si Ping Lacson noon, nagtago. Si Atong Ang ngayon, nagtatago. Si General Bantag, nagtatago. May kasalanan na wala, nagtatago. Kasi sabi nila ang sabi, yan yung famous line ni Remulla na a flight is a sign of guilt. Diba? So, nagtatago. Si Zaldico, nagtago. Alam nila na na makakasuhan sila. Alam nila na putang na makukulong sila. Alam nila na no bail. Pero nagtago. Kaya nagtago sila. Ito si Senator Revilla, sumuko siya. Sumuko siya. Kung ikaw, alam mo sa sarili mo na mataas yung chances na makukonvict ka kasi nagnakaw ka, hindi ka susuko. Sumuko yung tao Siya mismo yung nagpresenta sa sarili niya.
Kasi alam niya, wala siyang ginawang masama eh. Mantakin mo naghihiring pa lang sa Senado. Lumabas pa lang yung pangalan niya. Bigla na siyang tinrabaho. Sabi ko nga sa inyo, si Remulla, taga Cavite. Si Lacson, taga Cavite. Si John Vic Remulla, taga Cavite. Yung DOJ, taga Cavite. O di, alam mo na talagang tinitira lang nila si Revilla dahil sa politika. Dahil ang mga Revilla, yung mga anak niya, ang lalakas nilang mga politiko sa Cavite. Napakalalakas nilang mga politiko sa Cavite. Kaya ang gagawin nila, yung tatay, yun ang hihilain nila dahil yun yung walang posisyon eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, natalo yan nung eleksyon, hindi dahil natalo siya, kundi talagang nilaglag siya dahil siya ang gagamitin dito sa flood control scandal na ito. So sumuko siya, ipinresinta niya yung kanyang sarili. Sa tingin mo, kung sinasabi ni Remulla na flight is a sign of guilt, so anong tawag mo rito sa kusa kang sumuko? Kusa kang sumuko kasi nga, malinis ang hangarin mo. Naniniwala ka. No bail to No bail yung kaso. Kung ako tatakas ako talaga. Bakit ako magpapakulong? Puta, wala akong ginawang masama. Inaakusahan mo pa lang ako, tapos ikukulong mo na ako. Yan nga yung sinasabi nating mali kay Pangulong Duterte. Kasi wala naman silang ebidensya, pero nakakulong na si Pangulong Duterte doon, hindi pa nagsisimula yung kaso. Ganito rin kay Senator Bong Revilla. Nag-iimbestiga pa lang ang Senado eh. Hindi pa tapos ang investigasyon ng ICI eh. Nauna na siyang na-warrant, nauna na siyang nakulong. Tapos magugulat ka, itong si Chis Escudero, si Villanueva, si Jinggoy, meron ng committee report na sila naman daw yung isusunod. Diyan sa hearing na yan ng flood control scandal, ang lumabas na mga pangalan dyan, mga senador, di ba sabi ni Ping Lacson, merong 67 o 69 na mga congressman, contractor, mga congressman na linked sa mga construction firm. Sinabi niya yun, sa isang privilege speech niya, hindi pa siya Blue Ribbon Committee chairman noon. Tapos biglang inagaw nila yung Senate Blue Ribbon Committee chairmanship. Nung nagpunta na siya doon sa Senate Blue Ribbon Committee General Chairman, yung 60 plus na congressman na sinasabi niya, wala na. Wala na. Binudol niya kayo, nagsabi siya na meron akong 60 plus na mga congressman na papangalanan na mga contractor. Putang ina, nasa na yun? Ping Lacson, wala na yun, hindi mo na pinangalanan. Nakakulong na si Senator Bong Revilla, wala naman siya doon sa listahan mo. Nakakulong na si Senator Bong Revilla, wala naman siya sa listahan ng mga diskaya. Ang unang naglabas ng listahan ng mga sangkot, diskaya. Bakit yung mga nasa diskaya, yung nakakulong na yung diskaya, yung mga pangalan na binanggit ni diskaya, hindi nakakulong yan. Sila Atayde, di ba? Sila Roman Romulo sa Pasig. Yung mga congressman na yan, ba't walang nakakulong? Bakit ang nakakulong? Senador. Kasi nga si Senator Bong Revilla taga Cavite. Si Lacson taga Cavite, baka gusto rin niya yung anak niya maging politiko sa Cavite. Ang mga Remulla, ang pamilya nila politiko rin sa Cavite. Kaya nga tingnan mo, ang tinitira si Kiko Barsaga at saka si Bong Revilla. Dahil sa politika sa Cavite, gusto nilang matanggal si Kiko Barsaga na congressman para ang pumalit kay Kiko Barsaga either Lacson, Tolentino, Remulla, Revilla, yun lang yung mga malalakas sa Kabarsaga, yan lang yung mga malalakas na mga political family dyan sa Cavite. So this is all politics. Yung mga nangbabash kay Senator Bong Revilla, putang na, bago kayo mangbash, tingnan nyo muna yung history ng politika sa kanila. Ang tanong dito, may kasalanan na ba siya? Nahatulan na ba siya? Noong panahon na sinampahan siya ng kaso sa noong panahon na sinampahan siya ng kaso sa ombudsman din noong kay Napoles, na-acquit siya dun not guilty siya dun Nakulong siya ng mahabang panahon, not guilty siya. Gawin ko sa tatay mo yun, ikulong ko ng mahabang panahon, tapos hindi pala guilty. Halimbawa, ayan, si Dilima, di ba galit na galit kayo kay Dilima, ang tagal na nakulong ni Dilima, hindi pala siya guilty sa kaso ng droga. Di ba galit na galit kayo? Ilagay ko yung mga sarili niyo dyan. Double standards di ba? Imagine niyo nakulong na siya noon, na-acquit siya. Binayaran ba siya ng gobyerno doon sa ilang taon na nakakulong siya doon, sila ni Jinggoy? Hindi. Tapos ikukulong mo na naman, gano'n na naman, pag kalaunan, not guilty na naman dahil political lang yung ginagawa nila ngayon, kaya nila inaabuso si Senator Bong Revilla. Paano pag na-acquit ulit yan? And matagal na naman siyang makukulong, 1, 2, 3, 4 na taon. Imaginein mo.
Ilang taon na yung kinuha nyo sa buhay niya dahil lang pinupolitikan nyo siya. Tapos masaya kayo ron. Paano ko sa inyo mangyari yun? Di ba? Tinan ninyo. Ito putang ng Alcantara. Itong putaragis itong Alcantara at saka itong si Bernardo. Nakakulong si Bryce. Si Bryce Hernandez nakakulong. Si Bryce Hernandez, ang sabi niya, ang amo niya yung dalawa na yan. Bakit yung dalawa? Nakalaya. Hindi ba nga, yung least guilty, ibig sabihin, kung halimbawa, ikaw, may krimen, look out ka. Sa krimen na yon, look out ka. Sa krimen na yon, may namatay. May pinatay yung mga nilulook outan mo. Least guilty ka. Bakit? Kasi look out ka lang. Sila yung actual na pumatay. At kung aaminin mo bilang isang lookout, lahat, kung paano nyo pinlano, bla bla bla, sino mga sangkot dito, state witness ka. Pwede kang hindi makasuhan or pwedeng mas mababa yung sentensya mo kaysa sa kanila. Dahil ikaw yung least guilty. Nagigets yung ibig ko sabihin? Etong si Bryce Hernandez, tsaka yung mga kasama niyang nakulong, Alipores lang yan eh. Ang amo niyan, si Alcantara at saka si Alcantara at saka si Bernardo. Nagsoli nga si Bernardo ng pera eh. Kaya nagsoli si Bernardo ng pera kasi nga guilty siya. Inamin niya na guilty siya the moment na magsoli siya ng pera. Kaya nga nagsoli din si Bryce Hernandez eh. Inamin ni Bryce Hernandez na guilty siya, pero inamin din ni Alcantara at saka na guilty sila. So kung guilty sila yung amo, alam nga naman, boss nila si Hernandez kasi si Hernandez yung nakakulong. Pwede ba naman na si Hernandez na engineer lang, ng district engineer lang, or engineer lang ng DPWH, siya ang nagpapatakbo kay Bernardo at saka kay Alcantara? Hindi pwede mangyari yun. Hindi pwede mangyari na si Bryce Hernandez ang boss kaya siyang nakakulong, yung dalawa nakalaya. Dapat ang nakakulong, itong tatlo, pwedeng nakakulong si Bryce, nakakulong din tong dalawa, hindi pwede na si Bryce lang yung nakakulong, tapos yung dalawang boss niya hindi nakakulong. Kaya ka nga nag-a-apply ng Witness Protection Program, kasi nga, least guilty ka. So kung least guilty ka, kung hindi nakakulong itong Alcantara at saka sino to? Putang inan to? Si Bernardo. Dapat ito si Bryce, hindi rin nakakulong, gawin ding state witness si Bryce Hernandez. Kasi least guilty yan eh. Gets nyo? Putang ina niyan. Walang kaso yung Bernardo, walang kaso yung Alcantara, tapos eto pa, putaragis yan. Alam nyo ba yung warrant of arrest? Kaya ang bilis nung lumabas ng warrant of arrest ni Senator Revilla eh. Walang due process talaga. Kasi nung final yung kaso, warrant of arrest kagad. Kasi dapat yung pag-file nung kaso, sasagot pa kayo eh. Wala na. Nag-issue kagad ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Putang ina. Sino ang nag-issue ng warrant of arrest? Malaman-laman mo, yung taga-Sandigan Bayan pala na judge na nag-issue or pumirma doon sa warrant of arrest, kapatid noong abogado ni Yusek Bernardo. Anong tawag mo doon? Ako si Yusek Bernardo. Magnanakaw ako. Sinisisi ko yung pagnanakaw ko kay Bong Revilla, wala akong ebidensya. Yung abogado ko, kapatid nung judge na maglilitis nitong akusasyon ko. Putang ina niyan, paano na yan? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pwede ba yun na nagbo-boxing kayo nung kalaban mo tapos yung referee, kapatid noong kalaban mo sa boxing? Magugulat ka talaga, puro deduction ang gagawin sa'yo nun. Papayag ka ba na, nagbo-boxing kayo, tapos yung judge, yung tatlong judges, na nagbibilang ng mga puntos, kapatid nung kalaban mo? Paano ka mananalo dun? Gets nyo? Paano ka mananalo dun? Hindi ka mananalo dun. Kasi nga, yan, lutong Macau na yan. So, ako, sinasabi ko ba na si Senator Revilla walang kasalanan? Sinasabi ko, wala pa siyang sentensya. Wala pa siyang, kaya wag natin siyang masyadong dinidikdik or anything dahil a person is innocent until proven guilty. Ayan imbis na ituro ni Hernandez si Alcantara, siya tuloy ang nakulong. True.
So bias na yan. Talo na kagad tayo dyan. Again, kailangan mong tingnan si Senator Bong Revilla as ipinresenta niya yung sarili niya. Dapat malaking bagay yun. Kung ako ang huwes, malaking bagay yun. Hindi siya nagtago. Capable siyang magtago. Marami siyang pera. Capable siyang magtago. May mga visas din yan sa ibang bansa. Pwede rin siyang magpunta sa Europe. Hindi naman siya politiko ngayon eh. Di ba? Hindi naman politiko si Bong Revilla eh. Talo siya eh nung nakarang eleksyon. Pwede siya magpunta sa Europe. Wala tayong dun. Extradition treaty. Kaya nga hindi pa nila nahuhuli si Saldico ngayon eh. Pwede din naman niyang gawin yun. Marami naman silang pera. Mayaman naman siya. Mayaman naman talaga yan. Artista yan eh. Si Chris Aquino, kita mo, sobrang yaman eh. O ito pa kaya si Bong Revilla, napakaraming pelikula na gawa nito. Artista rin to. Gets you yung ibig nating sabihin? O si Weng Argiles, taga Bacoor. Di ba? Pwede naman niyang gawin yun, pero hindi niya ginawa yun. Sumuko nga siya eh. Sumuko nga siya. So kailangan, malaking bagay para sa akin yun yung sumuko siya. Ibig sabihin, alam niya sa sarili niya na hindi ko kasi ginawa to. Kasi kung hindi ko ginawa, the truth will set me free. Kaya lang, papaano the truth will set you free, Senator Bong, kung putang ina, yung mga dumidinig ng kaso mo, yung mga kalaban mo dito, the very same people na kalaban mo dito sa kaso mo, kalaban mo rin sa politika, kalaban mo rin personal. Putang ina niyan. 'Di ba? Ganyan na, isipin niyo maigi, wag tayong bash ng bash. Hindi importanteng hindi ibig sabihin kalaban natin sa politika 'yan, alyansa 'yan noon. Hindi ibig sabihin kalaban na natin 'yan. Wag ganoon. Kasi dito sa Banateros, kapag tama palakpakan, kapag mali banatan. 'Yun ang natin, motto natin dito. Kapag tama palakpakan, pag mali banatan. So kapag mali, itong si Bong Revilla, tayo mismong didikdik sa kanya. Pero sa ngayon, hindi tayo dapat mag-asta na para tayong mga judge. Dito kasi sa Pilipinas, kapag nag-file ka ng kaso, na-filean ka ng kaso, para ka ng kriminal. Hindi po yun gano'n. Presumption of innocence. Dapat laging yun ang nasa isip natin. Na itong tao na to, hindi ibig sabihin na sinampahan siya ng kaso ng ganito, ginawa niya na. Hindi yun. Ang makakapagsabi lang na may kasalanan yan is yung mismo. Yung korte mismo. Nila na makasuhan si Bongbong, makasuhan si Romualdez, makasuhan si Sandro Marcos. Kasi nga, dito sa Pilipinas, walang presumption of innocence. Dito sa Pilipinas, pag nakasuhan ka, para ka ng may kaso, para ka ng kriminal. Ganyan nila ipinoposisyon yung mga kinakasuhan. Kaya nga, di ba, panay ang kaso nila kay Inday Sara? Pag kinakasuhan nila si Inday Sara, feeling nila si Inday Sara, may kasalanan na. Magnanakaw si Inday, kinasuhan pa lang eh. Wala pa nga hindi pa nga nag-hearing, hindi pa nga nai-impeach eh. Magnanakaw na si Inday. Di ba? Kaya kaso sila ng kaso kay Inday. May kaso si Bongbong, wala. Kasi ayaw nila na i-perceive ng tao na may kaso ka, magnanakaw ka. Kaya iniiwasan nila kahit na ma-filean lang ng kaso or impeachment man lang ito si Bongbong. Kasi walang presumption of innocence. Di ba? BFF daw ni Bong Revilla si John Vic. Ayun ang sinasabi ni John Vic Remulla. Kung kaibigan mo yan, putang na, ba't yung tinatrabaho? Diba? Kung ibig sabihin, talagang traidor itong mga Remulla, mantakin mo, kaibigan mo, tinatarantado mo. Diba? So, wag muna nating i-judge yung mga kinakasuhan. Lalong-lalo na, kung yung mga kinakasuhan, hindi naman talaga yun yung hinahabol natin. Sino ba hinahabol natin dito? Sino ang pumirma ng GAA? Si Bongbong. Sino ang Speaker of the House? Si Romualdez. Sino ang Appropriations Committee Chairman? Si Kimbo at saka itong si Saldico. Sino ang may pinakamalaking insertion sa Congress? Si Romualdez at saka si Sandro Marcos. Sino ang may pinakamalaking allocable? Si Sandro at saka itong si Romualdez. Putang ina niyan. Bakit sila walang kaso? Anong sabi ni Sandro Marcos nung nakaraan? Sabi ni Sandro Marcos nung nakaraan, wala akong kinalaman dyan. Kasi, kaming mga congressman, nagpapanukala lang kami. Humihingi lang kami ng mga projects para sa mga constituents namin. Ang magbibigay niyan, DPWH, DBM, at executive. Meron akong request, kung ibibigay nila, good. Kung hindi,
Wala akong magagawa. So ibig sabihin, dapat it also applies kay Senator Bong Revilla na senador ako. Anong kinalaman ko dyan? Magre-request lang ako ng proyekto para sa mga constituents ko. It's up to the DBM, it's up to the DPWH, and it's up to the executive kung ibibigay nila sa akin yung mga hinihiling kong proyekto. Ang Congress, sinasabi nila, hindi nagdi-disburse ng pera. So, ang Senate, hindi rin nagdi-disburse ng pera. Isang bahay lang yan. Bakit isinisisi natin kay Bong Revilla? Ba't hindi natin isisi parehas kay Sandro Marcos at saka kay Romualdez? Di ba? Naiintindihan niyo yung ibig ko sabihin? Kung iniiwas ni Sandro Marcos at ni Romualdez yung sarili nila dahil congressman kami, wala naman kaming perang hawak. Kami lang ang nag-allocate ng budget. Hindi naman kami naglalabas ng pera. Hindi naman kami yung mismong nagpopondo dyan. Ang nagpopondo dyan, DBM, NEP ni Pangulong Marcos, at saka ang DPWH sa may-ari ng mga proyekto. So, labas kami dyan. Ba't si Bong Revilla nakakulong? Bakit makakasuhan si Villanueva? Makakasuhan si Chis Escudero? Makakasuhan si Jinggoy? Kung sinasabi nyo naman pala na walang kinalaman ang mga, walang kinalaman ang mga congressman dyan. Di ba? Nakukuha nyo yung ibig natin sabihin. Anak ng tinapay. Katarantaduang malala yan. Di ba? Katarantaduang malala. Hindi po porket sinampahan ka ng kaso, may kasalanan ka na. Minsan, nagsasampa sila ng kaso para matuon yung atensyon mo doon. Yun yung batikusin mo, makaiwas sila. Nasagot na ba Nasagot na ba ni Risa Ontiveros yung insertions niya? Hindi pa. Nasagot na ba ni Sandro Marcos yung insertions niya? Ang sagot nga ni Sandro Marcos sa insertion niya is, marami akong projects na request para sa distrito ko. Trabaho ng congressman na mag-request ng mga proyekto para sa distrito niya. Trabaho din ni Bong Revilla yun. Trabaho din ni Chis Escudero yun. Trabaho din ni yun. Trabaho din ni Jinggoy at saka ni Villanueva yun. Kaparehas lang din nung kay Sandro Marcos. Di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Yan yung hindi yan yung hindi ibina-vlog ng mga bobong mga vloggers ni Bongbong dahil wala namang mga utak mga buwaka ng ina niyan. Walang mga utak, mga putang ina yan, mga troll ni Bongbong, walang mga utak yan, mga bobo yan. Hindi nila kayang magpaliwanag ng ganyan. Si Sandro Marcos, anong sabi ko sa inyo? Magkano lang ang kita ni Sandro Marcos? Ang kita ni Sandro Marcos, ang kita ng distrito niya, first district ng Ilocos Norte, ang kita lang yan, 2 billion per year. 2 billion, lahat ng mga syudad na yan, lahat ng mga cities under ng distrito ni Sandro Marcos, 2 billion per year. Alam nyo ba magkano tinatapon niya per year sa distrito niya? 5 billion. Lugi ang gobyerno. Mantakin mo, nagpo-produce lang itong probinsya na to ng 2 billion, tapos itatapon mo infra project sa kanila. 5 billion per year. Sa 3 taon, 15 billion ang infra projects na itinapon ng DPWH diyan sa distrito niya. Sa 3 taon, 6 billion lang ang kita ng distrito niya. Ba't naglagay ka doon ng ganung kalaking Ba't naglagay ka doon ng ganung kalaking proyekto? Utangin na mo, hindi naman pala kumikita yung probinsya mo. Ang dami-dami dito mga distrito na malalaki ang kita, pero kulang sa infrastructure. Tama? Saan dinala yung infrastructure? Mantakin mo sa distrito ni ang distrito ni Sandro, agricultural yun yung kanyang mga probinsya. Mga magsasaka tao doon. Ang mga tao doon, mga magsasaka, mangingisda. Putang ina, bakit yung pera nilagay mo sa tulay? Ba't yung pera nilagay mo sa kalsada? Ba't yung pera nilagay mo sa kung saan? Tapos sa masaklap, hindi pa tapos. Nakita niyo yung mga pinunta ni Madrahog doon? Hindi pa tapos yung mga proyekto na yan. Putang ina niyan. Hindi pa tapos yung mga proyekto, mga boss. Ganun nakalaki yung ginastos mo, 15 billion sa 3 taon. 15 billion na yung napunta sa distrito mo sa loob ng 3 taon. Putang ina niyan, hindi pa tapos, hindi pa gawa. Phase 1, phase 2, phase 1 daw. Okay na yung ina niyan. Ano yung gagawahan? Anong tawag mo dyan? Hindi ba corruption yan?
2 billion lang kita mo isang taon. 5 billion kada taon ang nilalagay doon. Ang tanong, yung infrastructure projects na nilagay mo doon, nakatulong sa constituents. 300,000 lang ang residente dyan. 300,000 na residente, 15 billion in 3 years yung inilagay nila dyan. Okay yan? Okay yon? O, tanongin nyo sa inyo, sa lugar ninyo, saan kayo nakatira? Sa tingin nyo ba kailangan nyo yung mga infrastructure na yan? O, ba't hindi binibigay sa inyo? Mantakin mo siya yung pinakamalaki. Sa distrito niya napunta yung pinakamalaki. Silip sila ng silip kay Pulong Duterte. Silip sila ng silip dito sa Davao. Tingnan mo yung probinsya niya sa probinsya ng Davao. Di ba kahapon, nandiyan kami sa coastal, Nilaban at Bay. Pinakikita namin sa inyo gano'ng kaganda yung coastal road. Aside from coastal road, ang dami pang mga proyekto rito. Tingnan ninyo kung gaano kagaganda yung mga proyekto na yan. Putangin na yan. Sinisilip nyo yung Davao, silipin nyo sa inyo. Dito sa Davao, yung mga yung mga proyekto rito tapos. Diyan sa inyo, putangin na puros poste yung mga nakatayo. Mga gago. Di ba? Puro poste. Putangin na nyo. Tapos sisilipin nyo yung dito sa Davao. Gago, mapapahiya kayo. Kaya nga si Vince Dizon hindi makapunta dyan sa Ilocos Norte dahil mapapahiya siya Wala daw ghost project. Tangina, wala nga ghost project. Pero hindi tapos yung project. Anong tawag mo dun? Di parang ghost din yun? Tanginang yan. Ang definition kasi nila ng corruption, ghost project. Anong tawag mo dun sa proyekto na tapos na? Tapos na sa kontrata. Tapos na sa papel. Pero hindi pa nagagawa. Corruption din yun. Putang ina, unfinished projects yun. Nakalagay sa website 100%, pagpunta mo doon, tatatlo yung tulay na yung poste na nakatayo, kinakalawang na yung mga bakal. Putang ina nyo. Tingnan nyo dyan, sabi nga ni Raika, tingnan nyo doon kay Barbers, yung distrito niya. Gumuho yung flood control mitigation project, walang bakal. Putang ina, puro bato. Puro lupa. Saan ka makakita ng ganyan? Okay nang ina nyo. Yun ang dapat na kinakasuhan nyo. Nakakulong si Senator Bong Revilla. Putang ina. Tatanungin mo yung DPWH, gaano karami yung ghost project. Hindi nila masagot kung gaano karami, pero nalaman kaagad nila na involved si Senator Bong Revilla sa ghost projects. Paano nyo malalaman na involved si Senator Revilla sa ghost project? Hindi nyo nga ma-identify kung sa mga proyekto nyo, ilan doon yung ghost. Gago pala kayo Tangina nyo, hindi nyo kami kaya. Oo, hindi nyo kami kaya. Mga kupal kayo. Hindi nyo kaya yung argumento na ganito. Puta, kaya nyo na mag-ad hominem, kaya nyo na magmura. Alipostahin kami sa kapugian namin. Pero puta, hindi nyo kaya hindi nyo kaya ipagtanggol yung mga amo ninyo. So, abogado ng kalaban ni Revilla, judge, noong kaso niya, paano mananalo si Bong Revilla dyan? Ilagay nyo. Tinatanong ko kayo, ilagay nyo dyan. Mananalo ba si Bong Revilla sa kaso? Kung ang judge ng magdidesisyon sa kaso niya, kapatid, abogado nung kalaban niya, nag-aakusa sa kanya. Si Leyte, si Romualdez, ganun din. Magkano ang kinikita ng Leyte? 3 billion. Magkano ang inilagay niya sa distrito niya taon-taon? 3 billion taon-taon ang kita. Ang nilagay niya sa distrito niya, 4.5 billion taon-taon. So, kulang-kulang 15 billion din yun sa loob ng 3 taon. Tingnan nyo, baku-bako yung kalsada dyan sa Leyte. Yung palengke na dyan, ang baho. Nasilip kayo ng silip dito sa Davao. Tingnan nyo dito sa Davao. Alam nyo ba dito sa Davao walang pedestrian light? Yung dyan sa Coastal Road? Alam niyo kung bakit? Disiplinado sila dito. Yung pedestrian crossing na yan, mga bossing, priority dyan tao. Yung mga sasakyan dito, pag tumawid ka kahit biglaan, hihinto sila. Bawat pedestrian crossing dito, pag may nakita silang taong nakatayo, nagbibigay sila ng way para makadaan ka. Kasi sistema yan dito sa Davao. Disiplina dito sa Davao. Sistema yan. Na hindi lang yung mga politiko dito ang disiplinado, pati yung mga tao dito disiplinado. Di ba? Dito sa Davao, ganyan. Yung nagbabike, yun ang siga dito. Yung naglalakad sa kalsada, yun ang siga. Diyan sa atin sa Maynila, ang siga dyan, yung mga sasakyan Yung mga driver ng sasakyan. Di ba?
Inan yan. Oh. Di ba? Oh, ikaw na troll ni Bongbong. Putang ina mo, pakyo ka. Hindi mo kami kaya. Hindi mo ko kaya. Okay nang ina nyo. Hindi nyo kami kaya. Kaya nyo lang magmura. Kaya nyo lang mang-alipusta dyan. Pero putang ina nyo, hindi nyo kaya argumento namin. Mga bobo kayo, pare-parehas eh. Mga tanga kayo eh. Tangina ninyo. Nung ano ninyo. Di ba? Kita mo, ang iingay na naman ng mga kasamahan ko dyan. Nandiyan na naman yung mga nandiyan na naman yung mga banateros. O, di ba? JD. Utang ina dyan, hindi nyo kami kaya. Parang gago lang magkwento. Okay lang, ina mo, hindi nyo kami kaya. Wala kayong ganitong kakayanan. Wala kayong ganitong kapasidad. Mga ulul. So, hindi tayo papayag. I-expose natin ang mga yan. Hindi tayo papayag na sirain ang bayang Pilipinas sa mga putang ina niyan. Ang totoong may kasalanan dito sa Pilipinas pag nanakaw, Bongbong Marcos, Sandro Marcos, tsaka yan si Romualdez, si Zaldico, at tsaka yung mga putang ina mga congressman na yan na nandiyan dyan. Yung mga yung mga mag-i-impeach kay BP Sara, putang ina, yan, mga demonyo at mga kawatan yan. Maniwala kayo. Mga yan, mga hudas yan sa Pilipinas. Oh. So pipilitin nila na si Inday Sara ay ma-impeach. Pipilitin nila yung mangyari para mawala si Inday Sara. Ngayon may tatakbo sa sa side nila, aliado ng mga Duterte. Hindi natin susuportahan yan. Ang susuportahan natin, ma-impeach man si BP Sara kung sino yung i-endorse ni BP Sara bilang presidente sa 2028. Yan. Yan ang natin. Magkakaroon ng malaking traiduran ngayon. Maniwala kayo. Sabi ko naman sa inyo, magiging madugo itong 2026. Magiging madugo ito. Marami pa silang mga senador na isasakripisyo. Marami pa silang mga tao na isasakripisyo para maiiwas sa kanila. Para maiiwas sa kanila yung sisi. Kasi matindi talaga tong magiging laban natin sa 2028. Matindi tong magiging laban natin. Kaya kailangan huwag tayong mapagod. Huwag kayong mapagod mag-like, mag-share, mag-subscribe sa mga channel natin. Huwag kayong mapagod na huwag kayong mapagod na mag-share, mag-follow sa mga YouTube, Facebook, TikTok, Instagram ng mga banateros. Palaki tayo ng palaki. Parami yung mga malalakas na mga vloggers na gustong maging part ng banateros. Kaya kailangan mas malakas tayo. Napakadami nila, ang dami nilang pera. Oh. Napakadami nilang pera. Maniwala kayo. Napakadami nilang pera. Napakadami nilang paiikutin na mga pera para lang sirain yung mga kalaban nila sa politika. Tayo na mga walang bayad, tayo na mga maka-Pilipinas, tayo na nagmamahal sa bayang Pilipinas, kahit di tayo binabayaran, ipagpatuloy natin ginagawa natin. Huwag kayong magsawa. Nakaka-toxic talaga yung mga politika. Nakaka-toxic talaga yung mga ginagawa ngayon ng gobyerno. Kung tatahimik tayo, kung hindi na kayo magsasalita, kung hindi na kayo manonood, hindi na kayo magla-like, hindi na kayo mag-share, wala na. Mahihirapan na tayo. Mas malakas na yung magiging boses ng mga demonyo sa Pilipinas. Kaya kahit na nakakapagod, kahit na paulit-ulit, kahit na pare-parehas lang naman yung ini-expose natin, huwag kayong mapapagod. Huwag kayong magsasawa. Ito na lang ang kaya nating gawin. Magsalita, bumatikos, libre ito. At kasama ito sa karapatang pangtao natin. Kaya, please lang, huwag kayong mapagod. Nakikita kasi namin yung mga tao parang, nakakainis na yung balita. Lagi na lang ganito, lagi na lang ganyan. Kailangan nating gamitin yung galit natin para sa 2028 elections, mag-manifest yun. Lumabas yung mga talagang politiko na magsisilbi sa bayang Pilipinas. The moment na you stop saying something about the corruption, the moment that you just let it slip, the moment na you kept silent, naging parte ka nung kasalanan. Kaya ka nilagyan ng Diyos ng bibig para magsalita. Kaya ka binigyan ng Diyos ng utak para mag-isip. Kaya ka binigyan ng Diyos ng mata para makakita. Gamitin mo yan sa kapaki-pakinabang na bagay.
Kaya ako ginagamit sa kapaki-pakinabang na bagay. Itong aking bibig, yung pagiging madaldal ko, itong aking puso sa pagiging matapang ko, itong aking utak sa pagsasabi sa inyo ng mga iniisip ko. Itong aking mata sa pagbati ko, sa pag-expose sa inyo ng mga maling nakikita ko. Oh, nagagawa ko yung part ko. Now, ikaw, nagawa mo ba yung part mo? O pag sinabi mo na, wala na yan, wala nang pag-asa. Eh, wala na talagang pag-asa. Yung anak mo, anak ng magiging anak mo, wala silang future. Ang ipinaglalaban natin dito, yung kinabukasan ng pamilya natin. Ang pinaglalaban natin dito, yung kinabukasan ng mga mahal natin sa buhay, ng mga anak natin, apo natin, yun yung pinaglalaban natin. Kailangan magkaroon sila ng magandang Pilipinas. Ang ganda ng vision ng mga Duterte. Ang vision ng mga Duterte sa Pilipinas, parehas ng vision ni Pastor Apollo Quiboloy. Ang ganda ng vision nila sa Pilipinas. Putsang ina, kung pababayaan mo itong mga magnanakaw na mamayani at ikaw mananahimik ka, puta, naging part ka ng problema, naging kasabwat ka nila. Tingnan mo dito sa Davao, it's a system already. Yung governance dito, yung mga tao dito, naka-embed na sa DNA nila yung pagiging disiplinado. Why? Because Duterte, disiplinado. Duterte, hindi sila pinagnakawan. Duterte, nagserbisyo sa kanila. In order for us to also have this discipline, kailangan natin magkaroon ng leader sa Pilipinas na disiplinado rin. Kailangan natin ng mga politiko na hindi magnanakaw para hindi rin tayo maging parte ng pagnanakaw. So, kailangan magsalita, tumingin, mag-isip, maging makabayan. Gawin natin lahat yan, mga bossing, para sa Pilipinas. Hindi na to para sa atin, para na yan sa mga anak natin. Para na yan sa mga mahal natin sa buhay, para na yan sa pamilya natin. Salot ang mga Marcos, salot ang mga Romualdez, salot ang mga Aquino, salot ang mga Araneta, salot ang mga Rojas, salot si Denny Robredo, salot yan si Risa Ontiveros, salot ang makabayan, putang ina yan ang mga salot sa Pilipinas. Itong mga Duterte, tingnan ninyo, bahay ni Pangulong Duterte. O tingnan nyo si Pangulong Duterte, may ma-impluensyang pang ganyan na ipadala nyo sa ibang bansa. Mali lahat ng nila. Mali ang lahat ng mga nila. Mali ang lahat ng mga pinagsasasabi nila. Oh. 'Di ba? Yan. Oh. Kalma lang, mga bossing. Yung mga diyan, bashers diyan, putang ina niyo, pakyo kayo, wala kaming pakialam sa inyo. Mga ulul, hindi nyo kami kaya. Hindi nyo kaya ang Davao. Hindi nyo kaya hindi nyo kaya ang puso ng mga Pilipino. Tangina nyo. Yung mga loyalista, sabi ko nga sa inyo, sakit na sa utak yan. Kung mahal mo pa rin si Marcos ngayon, putang ina, magpatingin ka na sa utak, may tama ka na. Kung sa tingin mo, tama pa rin yung ginagawa ni Marcos ngayon, putang ina ninyo. Ano sabi nito isa? Wala naman pala. Walang kwenta. Tangina nyo. Ano pa? So, ganun lang Abangan natin. Ayan, sinong mastermind sa corruption? Sabi ni Mila, yung nakaupo sa Malacanang. Siyempre, pag pinabayaan mo yung corruption, kapag may corruption sa gobyerno mo, ibig sabihin, pinabayaan mo yun. Oh, pero, kung katulad ni Pangulong Duterte na siya mismo nag-expose ng corruption. Maliit pa lang yung corruption, ine-expose siya na. Oh, tangina niyan. Ito si Bongbong, hindi nangamatay na yung mga Pilipino bago niya in-expose yung corruption Kaya niya in-expose yung corruption kasi gusto niya maiwas siya. Kasi alam niya, sisinginin siya ng langit, sisinginin siya ng mga tao doon sa mga namatay dyan sa Cebu, namatay sa baha. Oh, di ba? O kaya ngayon, nagtayo siya ng investigative body. Investigation body. O, kunyari, anti-corruption siya. Putang ina, anti-corruption ka pala, ba't mo pinirmahan yung gaan ng 2025? Bobo. Tarantado ka. Bakit mo pinirmahan yung napakalaking insertion ni Sandro Marcos at napakalaking mga proyektong nilagay niya ron na hindi tapos? Gago. Bakit ang laki ng budget ng pinsan mo, ng distrito ng pinsan mo sa Leyte? Tarantado ka ba? Tangina ninyo, minanipulate nyo, mininopolize nyo. Yung pera ng gobyerno mapunta lang sa inyo, mga hayop kayo. Ang may kasalanan dyan talaga si Bongbong. Tangina niyan. Yung sinasabi ninyong umamin si Pangulong Duterte sa corruption noon,
Putang ina nyo, di mag-file kayo ng kaso ng corruption sa kanya. Eh, tuwan-tuwa mga Pilipino kay Pangulong Duterte. Di ba? Ina nyo. Masyado kayo napagpapaniwala sa ano? Masyado kayong nagpapaniwala sa mga pukin ng inang mga propagandang mga tanga. Oh. Di ba? Ina nyo. Mga bobo kayo, mga loyalista, mga bobo kayo. Putangin na kasing bobo nyo si Larry Gadon. Kasing tanga nyo si Larry Gadon. Ang ina nyo. Di ba? Wala yan, mga troll. Bayaan yan. Hindi masyado pinagpapansin yan. Hindi importante yan. Konti lang yan. Ilan lang yan. Puta, pag tinignan mo yung mga friends yan, tatatlo. Isa lang ang nakakaboto. Isa lang ang account niyan. Isang boto lang yan. Putang ina, tandaan ninyo yung 1 milyong troll, hindi kayang mag-deliver ng 1 milyong boto niyan. Isang boto lang bawat isang tao. Ang ina ninyo. Sinasabi nyo, magbayad ng utang. Ulul. Tarantado. Sabi ni Samuel, minura daw ni Duterte ang Diyos. Gago, nagjajakol si Father Flavi. Putangin naman, nagsisimba ka pa. Tarantado ka. Tangina nyo. Mga bobo kayo. Hindi nyo kami kaya. Sabi ko nga sa inyo, kung kupalan lang, asaran lang, pukin ang ina nyo, hindi nyo kami kaya. Pinatatag kami ng Panginoon para asarin kayong lahat. Mga ulul. Di ba? Simple pa lang yan. Sabi ko sa inyo, tangina ninyo. Ano pa? Wala kayo, hindi nyo kami kaya. Okay na yun. Valid flex ang tawag dyan. Tangina ninyo, ha? Gusto sabihin nyo, bayad-bayad ng utang, gago. Tangina mo. Kami pa. Okay ba yun? Okay ba yun? Tangina nyo, baka collection ko pa lang ng relos. Putang ina nyo, baka matai kayo. Okay, nag-inan to. Kapit-bahay ko daw siya, gago. Tangina mo. Ulul. Tangina mo, di mo nga ako alam kung saan ako nakatira eh. Anyways, yun lang. Yun lang naman, mga bossing. Maraming salamat sa inyong panonood. At syempre, dahil nakapag-vlog na tayo, we will also upload this sa Facebook, sa YouTube. Panoorin ninyo, i-share ninyo, mga bossing. Okay? And dahil mamamasyal na kami, mamayang gabi, we will have a meeting with the mayor of Davao City. Meron kaming meeting with Pangulong Baste Sebastian Duterte. Oo, magana tayo. Fellowship lang tayo. Kagabi, nagkaroon kami ng fellowship with the family of Sir Bong Duterte and the closest friends and family. So ngayon naman, pupunta tayo with our future President Sebastian Baste Duterte, mi compare, ang pinakamamahal kong kaibigan, kumpare dito sa Davao. Pupunta ang Banateros dyan, magkukwentuhan kami, fellowship kami, mangungupal lang kami, ganun lang, simple lang. Yun naman. Yan Banateros iba tayo eh. Iba ang Banateros eh. Ganun lang. So, maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo. God bless you. And more vlogs para sa atin. Tuloy-tuloy lang ang laban. 2028, magiging madugo. Tuloy-tuloy lang tayo, mga bossing. Mabuhay kayong lahat. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Mamaya, mag-vlog tayo ulit. Magla-live tayo na magla-live at mag-upload tayo na mag-upload sa Facebook, sa YouTube para po kinang ina ninyong mga troll kayo, mga pack shit kayo, o mamatay kayo sa inggit. Maraming salamat. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot para sa bayan.
kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap